Ngayong taong 2025 ay muling bumulaga sa community ng crypto ang pangalan ni Pi Network dahil po sa kanilang bagong project. In-announce ng PiCore team ang nalalapit po na Pi Hackathon 2025 na magsisimula po ngayong August 21. Ang event na ito ay may layuning hikayatin ang mga developers na gumawa ng mga application na gagamit ng Pi bilang pangunahing paraan ng utility. Pero imbis na purong excitement ang naramdaman ng community, mas nangingibabaw ang frustration at pagdududa kung ito ba ang tamang oras para magdaos ng hackathon habang maraming issue pa ang hindi nalulutas. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang Pi Hackathon 2025. Yan, ang Pi Hackathon 2025 ay isa po itong kompetisyon na magbibigay ng kabuoang 160,000 Pi bilang papremyo. Ayan, ang unang pwesto ay makakakuha po ng 75,000 Pi. Ang pangalawa naman ay 45,000 Pi at ang pangatlo ay 15,000 Pi. Bukod dito ay magkakaroon din ng hanggang 5 honorable mentions na tig 5,000 Pi ang bawat isa. Ayon po sa PiCore team, layunin po nitong makalikha ng mas mataas na kalidad ng mga apps para sa Pi ecosystem. Kung magiging matagumpay po ang event, posible nitong pataasin ang demand para kay Pi dahil mas maraming gagamit ng kanyang token sa mga bagong application. Pero kung mabibigo itong makalikha ng mga app na may tunay na gamit, lalo lamang itong makakapagpababa ng kumpiyansa ng community. Ayan, basahin po natin yung actual na announcement dito ng PiCore team. Ayan. Sabi nila rito, ayan, reminder, Pi Hackathon 2025 begins this Thursday, August 21. Participants should get started now to register for the hackathon and begin forming or joining teams. Kaya yan. Malapit na po yan. Ngayon ay August 19 po ngayon. Yan. At yung event na ito ay mag-uumpisa po sa August 21. Kaya ilang araw na lamang. Ngayon ay ano nga ba ang mga rules ng hackathon? Yan, wala pong limitasyon ang laki ng team na sasali dito. Inaasahan po na magtutulungan ang mga developers para makabuo ng mas makabuluhang project. Ang deadline ng final submission ay sa October 15 at magkakaroon po ng midpoint check-in sa September 19 para makakuha ng feedback ang mga kalahok. Ang lahat po ng team members ay kailangang makapasa sa Pi KYC process bago po sila maging eligible sa premyo. Dito nagkaroon ng panibagong issue dahil marami pong pioneers ang nagsabing hanggang ngayon ay hindi pa rin malinaw at maayos ang proseso ng KYC. Kung hindi ito masolusyonan, maaring mawalan po ng gana ang mga developers at kalahok dahil baka hindi rin nila makuha ang kanilang premyo. Ngayon ay ano naman po ang problema sa Pi App Studio at saka SDK. Ayan. Maraming community members ang nagsabing hindi pa handa ang Pi App Studio at ang SDK para sa hackathon. Ang mga tools na ito ang gagamitin ng mga developers para makagawa ng mga application. Dahil nasa beta stage pa ang mga ito, mahihirapan ang mga baguhang developers na sumali. Kung hindi po mapapadali ang paggamit ng development tools,
pwedeng kakaunti lang ang makakasali at mas lalo nitong babawasan ang epekto ng hackathon sa presyo ni Pi. Dito makikita na kailangan munang ayusin ang foundation bago magpatawag ng or magdaos ng ganitong event. Ano naman po ang matagal ng issue sa KYC migration? Isa sa pinakamalaking reklamo ng community ay ang problema po sa KYC. May mga pioneers na nagsasabing pumasa na sila sa KYC pero bigla po silang ibinalik sa tentative approval status. Ang mas malala, may ilan na higit isang taon nang naghihintay para makapag-migrate sa mainnet. Dahil dito, marami pong pioneers ang hindi pa rin makasali sa buong ecosystem. Ang ganitong issue ay direktang nakakaapekto sa presyo dahil hindi lahat ng may hawak ng Pi ay nakakapag-trade or nakakapag-gamit nito. Kung hindi po maayos ang KYC at migration, patuloy na mawawalan ng tiwala ang mga tao kay Pi. Ano naman po ang epekto ng bumababang presyo ni Pi? Yan, sa kasalukuyan, si Pi ay bumagsak na po ng halos negative 80% at nananatiling mahina ang kanyang demand. Habang ang ibang crypto ay nakikinabang sa bullish market, si Pi naman ay tila naiiwan. Marami pong supply ang nakatambak sa exchanges at halos walang search interest mula sa mga investors. Kapag bumaba po ang presyo ng isang token ng ganito kalaki, natural po na mawalan ng tiwala ang market. Kaya kahit magdaos pa si PiCore team or ang PiCore team ng hackathon, hindi po agad magbabago ang market sentiment kung hindi po nila aayusin ang ugat ng problema. Ngayon bakit po galit ang community? Ayan, ayon po sa ilang pioneers, tila mas inuuna ng PiCore team ang bagong project kaysa ayusin ang matagal ng operational issues. May mga nanalo pa raw sa mga dating hackathon pero hanggang ngayon ay hindi pa natatanggap ang kanilang premyo. Ito ang dahilan kung bakit maraming community members ang nagsasabing masyado ng centralized ang project at pinapabayaan ang mga simpleng concerns ng mga users. Kung patuloy po na mananatiling ganito, posibleng mas maraming investors ang lalayo at mas lalo pang babagsak ang presyo ni Pi. Bilang panguling katanungan ay may pag-asa pa ba ang hackathon na ito? Kung magiging maayos po ang execution ng hackathon, maaaring makalikha ng mga bagong application na magbibigay po ng tunay na gamit para kay Pi. Posible itong magbigay ng panandaliang hype at konting pagtaas sa presyo. Ngunit kung mauulit po ang dating problema tulad ng hindi maayos na pagbibigay ng premyo, mas lalo lamang itong makakasira ng tiwala ng community. Sa madaling salita, nakasalalay po sa PiCore team kung paano po nila hahawakan ang event na ito. Kung magiging transparent at consistent po sila, maaari pa itong magbigay ng second chance kay Pi Network. Yan, bilang panghuli, para po sa akin ay mahalaga ang Pi Hackathon 2025 bilang isang paraan para ipakita na may direksyon pa rin ang project. Pero hindi po sapat ang magdaos ng event kung hindi po maayos ang pangunahing problema tulad ng KYC, migration at saka transparency. Kung uunahin muna ng PiCore team ang mga issue na ito, mas magiging handa ang community para suportahan ang mga bagong project. Kung hindi, baka tuluyan ng mawalan ng gana ang mga pioneers at lalo pang bumagsak ang tiwala sa presyo ni Pi. Ang masasabi ko po ay nasa kamay ng PiCore team ang kinabukasan ni Pi Network at ang hackathon na ito ang magiging malaking test kung may pag-asa pa ba or hindi or wala na.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.